Magandang hapon po sa inyong lahat. Uy, yun, no? Isa pong pribilehiyo, no? Yung makatayo po dito sa harap ninyo, no? To share God's Word. And thank you, Lord, for this privilege to share your Word. Thank you, Pastor Alex, Pastor Doms, no? For sharing this pulpit sa amin po. And enjoy po, Pastor Doms, sa Canada, sa vacation ninyo. And thank you, Pastor Alex, na papunta na po ngayon sa Davao. And syempre, thank you po sa eldership ng church. And thank you din po sa inyo, no? Compraise family. Salamat. And thank you po sa worship team natin kanina, no? For that powerful worship. So, I'm so excited na i-share po yung God's Word today. Kayo po ba? Excited na? Yes, excited. No? So, ituloy po natin yung series, no? Natin about living in God's favor and grace, no? 'Yon. So, Pastor Dom shared yung about grace to run your race, no? Standing in justifying grace. And si Brother Philip at si Brother Mel, second Sunday, shinare nila is about growing in grace, no? Yung Mother's Day presentation natin. And last week, si Pastor Alex po, shinare po niya yung about rejoicing in hope. And today po, as we end the series, our word this afternoon is about walking in the favor of God. So, dun pa rin po tayo sa Romans 5:1-2, no? And ano po ba pag sinabing favor, no? Pag sinabing favor, it's approval, support, or liking for someone or something. An act of kindness beyond what is due or usual, no? 'Di ba parang yung favor naman, no? May susi ka ba ng church? Pwede ba pakidala dito? No, parang ganoon, 'di ba? No? So parang may tumawa doon, mukhang affected 'yun, ha. So sa Christianity po, pag sinabing favor of God, anong ibig sabihin, no? Favor of God refers to God's grace, God's kindness, and blessing upon individuals, no? It is something that cannot be earned, no? But ano siya, libre lang po itong favor ng God na to. And often described as a tangible demonstration of God's delight. So God's favor is can manifest sa maraming paraan, no? Divine empowerment, no? Divine empowerment to fulfill His will. Ano pa, no? Protection from harm, material blessing, no? Success sa business, or finding fulfilling relationship. So mga nagpipray diyan, no? Ng favor para sa relationship. Etong tandaan natin, no? So kaya sa Bible po, no? Ginagamit po yung word na grace at favor interchangeably. Kasi pag sinabi natin God's favor, it is a manifestation of His grace. So, paano po ba natin mararanasan yung favor of God? Yan po yung pag-aaralan natin ngayong hapon na to, no? Number 1, God's favor is rooted in relationship. So, Ephesians 1:5-6, He predestined us to be adopted as sons through Jesus Christ for Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of His glorious grace that He lavished on us in the beloved one. Amen. No? So una, adoption is from Him. No? Yung adoption na sinasabi na to is from God. In love, He predestined us for adoption. So, yung adoption po was part of God's plan. Plano po ng Panginoon to, no? It was His idea. Purpose po niya to para sa atin. Hindi po to afterthought lang niya. Na hindi niya na-discover lang na one day na hindi tumama yung plano niya, no? And sa foreknowledge niya na sa atin na tayong sangkatauhan na magiging makasalanan at dahil sa kasalanan na yan, magiging orphan tayo, di ba? And then saka lang niya maiisip na, kailangan ko palang i-adapt tong sangkatauhan. No? Hindi po ganon. Sabi ni Apostle Paul, He predestined us for adoption. Plinano na po niya yung adoption natin. So, tanong, no? Kailan ba to nangyari, no? Kailan ba nangyari tong plano niya na to? Sabi sa Ephesians 1:4, no? He chose us in Him
before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. So God looked on us, on our need, no? And He looked upon His Son na ma-crucified and mabuhay para maging atonement sa kasalanan natin, no? At dahil diyan, pinili niya tayo na maging holy and blameless. And to that end, yun nga, we are predestined for His adoption. Kailan daw ito nangyari? Sabi doon, before the foundation of the world, no? Before the creation of the world. So ano po ba dapat ang una nating malaman, no, about adoption natin into God's family? No? Ano yung dapat una nating malaman? Na pinili tayo ng Panginoon and predestined us in love for adoption before the foundation of the world. Yung God's love for us is that, and its expression para sa adoption natin is into His eternal family of joy. No? Hindi yan nagsimula dito sa panahon natin, no? Hindi nagsimula sa mundo, no? It reaches back to eternity. Nung sinabi ni Paul, no, na from him, through him, and to him are all things, to him be glory and honor forever and amen. Romans 11:36 po. Nakasama po diyan yung adoption natin. And it means na before pa ng foundation ng mundo, na we are predestined to be His child, no? So therefore, yung adoption ng Panginoon sa atin, hindi po base yan sa fitness natin. Hindi po yan base sa worth natin. Hindi po yan base sa works natin, sa good works natin, no? It is rooted in God's eternal purpose and grace. And that means yung adoption natin, hindi siya fragile or uncertain. Hindi naman mag-a-adapt ang Panginoon, di ba? Mag-a-adapt siya. Tapos makikita niya, uy, hindi to unworthy. Hindi ko na lang uli i-adapt. No, hindi po gano'n, no? Hindi siya laban-bawi, no? Laban-laban, bawi-bawi. Hindi gano'n. Alam kagad sa simula pa lang ng Panginoon na we are unworthy. And He chose us and predestined us for adoption. Kaya nga, God at adopting us is firm, sure, and unshakable. So, we are adopted daw, sabi doon, no? We are adopted through Jesus Christ. So, ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, no, it means that to be adopted by God, we had to be died for. Anong sabi sa Ephesians 1:7? In Him we have redemption. That is our deliverance and salvation. Through His blood, which paid the penalty for our sin and resulted in the forgiveness and complete pardon of our sin, in accordance with the riches of His grace. So, before the foundation of the world, alam na ng Diyos na magkakasala tayo at plinano na niya yung pagpapako sa krus ni Jesucristo para ang kasalanan natin ay mapatawad, para tayo'y matubos sa ating kasalanan. And through that, we were adopted. So, Kuya TJ, lahat ba tayo God's adopted children? Ano po sabi sa Bible? The blood of Christ covers the sins of all who believe. Romans 3:25, sabi doon, God presented Christ as sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. So, to receive by faith, yung sabi, di ba? Therefore, believers in Jesus Christ are adopted and no others. Only believers in Jesus. So, we are not given favor because of our performance, but because of our placement in Jesus Christ. Ano po ba itong placement natin na to? Ano po ba to? Ito yan, no? We are given favor because of the Father's relationship with Christ in us. We are given favor because of the Father's relationship with us in Christ. The classic double portion of ultimate blessing. Amen, no? So, yun nga, no? Sabi nga dito sa 2 Corinthians 5:17,
In Christ, we are new creation. All the old is past and all things become new, no? So as we grow in the new man, no, habang pagtanggap natin kay Kristo, di ba? We are new man, no? Habang nag-grow tayo, we partake all the favor that all Jesus possesses. Yung kung ano ang meron na si Jesus, no? Meron na rin tayo, no? We develop from being a joint heir as a child to being an heir of God as a fully mature son. So yun yung pagmamahal ng Diyos Ama, yung pagmamahal niya kay Jesus Christ, no? Yun din yung gusto niyang relationship sa atin, no? Yung relationship na kung anong meron siyang relationship kay Jesus Christ. So God the Father, ang relationship niya kay Jesus, gusto niya God the Father, yun din ang relationship niya sa atin. That loving sonship relationship, no? Yun po makikita natin, no? Yung loving sonship is rooted in favor. Makikita po natin yan sa John 17:6-10. And I have revealed you those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me. And they have obeyed your word, now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I'm not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them. So, di ba, no? Heaven has the right possession over us. Nung sinabing they were yours, we belong to the Father. Yung sinabing you gave them to me, we belong to Jesus Christ. All people given to Jesus by the Father are also belong to the Father. All things that belong to Jesus Christ also belong to the Father. So, wow, di ba? Ibig sabihin, lahat ng ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus ay automatic na nagiging bahagi na rin ng relasyon natin. Di ba? Kung anong meron si Jesus, meron din tayo. Amen? So, as we put on Christ with the help of the Holy Spirit, anong sabi sa John 16:13-15? But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said, the Spirit will receive from me what He will make known to you. Amen. Di ba, no? The moment we accepted Jesus Christ sa buhay natin, Holy Spirit dwells in us. Sabi sa Ephesians 1:13, di ba? We are marked with the seal, the promise of the Holy Spirit. Kapag nananahan na yung Holy Spirit sa atin, anong nangyayari? We grow into His favor and His righteousness. Amen? And point number 2 po natin, no? God's favor positions you for a purpose. So 2 Timothy 1:9, He has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Ayun na naman, no? We are saved and called. Again, no? Hindi po dahil sa mga gawa natin, hindi po sa good works natin, but because of His purpose and grace. And again, sabi doon, before the beginning of time. So, ang purpose po ng Diyos sa atin is concrete, no? Kaya pinadala niya si Jesus is to connect us back to Him. So, yan po, no? Sin, nasa gitna. Tayo, sin, ang Diyos. No? Sin, kasalanan, yun naghihiwalay sa atin at sa Diyos. Pero dahil sa sakripisyo ng Diyos, sinacrifice niya ang kanyang anak, pinako sa krus, Jesus, ayan na, no?
Jesus did what He did. The battle has been won. Tinanggal niya ang kasalanan na nagse-separate sa atin at Panginoon. No? Yun yung gusto ng Panginoon eh. God wanted to restore that relationship. So ayan na mga kapatid, no? Andyan na yung tulay, no? Sino yung tulay? Si Jesus, no? Nandyan na yung tulay. Sabi nga niya, 'di ba, no one comes to the Father except through me. So ang tanong, tutugon ka ba? Ang tanong, tatawid ka ba? At ang tanong, ano pa ang pumipigil sa'yo para lumipat, tumawid dyan sa cross na yan na ginawa ng Panginoon? No? Etong taon po, no, this year marks our 10th year dito sa Compraise. Yes po, 2015 po kami nung dumating dito. So, 2015 to 2018, 3 years. No, dyan lang ako sa likod. Diyan lang ako sa likod pa, ganun-ganun lang habang nagsisermon dito, nagsiservice. No? Zimbabwe ang tawag, di ba? Simba, uwi. Simba, uwi. No? So, okay lang na makasimba, okay na. Check attendance, nakasimba ako. Di ba? Pagkatapos ko magsimba, uwi na ako. Wala pa nga, pagkatapos pa lang nung kanta, na ako, labas na. No? Kasi wala nang ni honey ho, di ba? Gusto ko na umuwi, ganun agad ako. And then, ayan no, sabi nga 'di ba sa Bible, 'di ba? Faith comes from hearing and hearing the word of God, no? And 2018, ayan po ako, bait-bait ko diyan, no? 'Di ba? No? Tumanggap po ako nung harvest event natin, no? Power of Love. Year sila Tita Malu yata ang dito, in charge, no? 2018 po 'yan, si Brother Eddie Mesa po yung speaker namin noon. And diyan po tinanggap ko po si Kristo bilang aking God and Savior, no? So tapos every January noon may papel na binibigay kung anong gusto mong ministry ka sasali, no? Tapos nakita ko doon music ministry, dance ministry, children ministry. So parang walang pwede sa akin doon, no? Sinulat ko doon sa papel maintenance ministry. So yun. So mga anak ko, si Yana, si Alex, nasa music ministry, si Pau, nasa children's ministry, ako, wala. No? Pero, hindi po ako nagsimula ako mag-drive. Nag-drive ako, nagsundo ako sa mga kids para sa children's church. Yung mga bata na dumadaan sa bintana pagbaba, no? Ganun sila, hindi dumadaan sa pinto, sa bintana bumababa. Kaya, saludo sa mga children's church, no? Sa pasensya ninyo. So, ayun. Tapos hanggang sa nagsimula na po akong makihalubilo sa church, no? Bago pagkatapos ng church, hindi na Zimbabwe, no? Nakikipag-fellowship na ako. So, ang dami ng kakwentuhan, no? Nakilala. Hanggang sa nakabuo kami, nagkayayaan, no? Kuya Alex, nakayayaan kami mag-basketball. So, papawis, no? Hanggang later on, nakakita kami ng opportunity na makapag-share ng gospel. Nung una, may takot po ako o alinlangan, no? Na hindi naman ako marunong eh. Wala akong alam sa Bible, no? Hindi po ako kasing well-versed ni Kuya Bin, no? Pero by God's grace, nagsimula po kami mag-share. One verse lang, one verse. Yung papawis po namin noon ay naging basketball ministry na po. Yun po, no? At ang ina-usher po natin dito, yung mga out-of-church youth. At nakakapag-attend po sila ng YI cell group every Saturday bago maglaro ng basketball. And today, hindi lang po basketball, meron din po tayong badminton, no? Pinangungunahan po yan nila Ate RD at ni Ate Kay, no? So praise God, no? Hindi po ako nagpatalo dun sa takot, no? Kung nagpatalo ako sa takot, no? Hindi po ako nagpatalo sa takot, no, na hindi po ako equipped to share the gospel. Instead, I step into my calling, not with fear, but with God's favor. Sabi nga, di ba? God doesn't call the equipped, He equips the called. What those He call. No? Amen? So, ang dami na pong platform natin ngayon para ma-equip tayo. Siyempre, sa pamangunguna po ng ating pastor dito sa Compraise, Pastor Dom, Pastor Alex, and ang ating elder in charge, si Ate Ludi at si Tito Peps, meron na po tayong SOL,
School of Leaders, nagtitrain po yan ng mga leaders to lead cell groups. MRT, Maturing Relationship Track, nagsimula na po last Sunday. And dito rin po sa MRT station, matuturo sa atin kung saan tayong ministry mababagay. No? And of course, naging malaking bahagi po ng buhay ko. Buhay pananampalataya ko ang cell group. Malaking naitulong sa paglago ko at mag-guide ako sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, yung paglago ko po nanggaling sa Monday Cell Group. So, salamat po kay Doc Rolly, kay Doc Ellen, Tito Ed, Tita Susan. Yan yung mga nagtiis sa akin o nagtiyaga sa akin nun. No? So, kaya nga, no, I encourage po everyone here na wala pa pong cell group. No? Araw-araw po tayo dito sa Compraise, meron po tayong cell group. So, lapit lang po tayo kay pastor, sa ushers, o dyan sa katabi ninyo, no? Para makapili tayo kung alin convenient sa atin na schedule. So, kung babalikan ko po yung year 2015, no? Never, even in my wildest dream, di ko ma-imagine noon na mag-share po ako ng gospel. Lalo na po na tumayo dito sa harapan ninyo, no? Pero, yun nga po, no? Pero dahil po sa grasya at pabor ng Panginoon, nandito po ako sa harap ninyo. Nagagawa ko po yung akala ko na imposible kong magagawa noon. So, amen, no? Amen. Thank you, Lord. And our last point po, no? Favor flows when we walk by faith. Sabi doon, no? We have also obtained access through Him by faith into the grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. Romans 5:2. And another verse po natin is Hebrews 11:6. Now, without faith, it is impossible to please God, since the one who draws near to Him must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Amen? So, what is faith? So, sinagot na yan sa Hebrews 11:1. Now is faith, is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Amen? So, dito po sa book ng Hebrews, no, makikita natin na ang scriptures na nagbibigay sa mga maturing believers, yung nagbibigay ng guidance kung paano mabuhay by faith, no? How to live by faith na pleasing sa Panginoon natin. So, siyempre, unang step po dyan in pleasing God is to get saved. Diba? So, paano? By believing in the redeeming work of Christ. Kasi sabi natin kanina, diba? Only believers can be adopted into the family of God. So, same din po dito. Only a believer can please God. Tama po? So, it is only only a believer can please God. So, we can please God when we are justified. Yun po yung initial salvation natin. We also please God through a sanctified life. Yun yung ongoing salvation natin. No? Pagkatapos nating masave, paano ba tayo namumuhay? Namumuhay ba tayo with according to His will, Christ-likeness, no? Yan po yung sanctified life natin. Kaya tingnan po natin kung paano tayo mamumuhay, no? So, hindi po nagtatapos sa pagtanggap lang, no? So, it is only through Christ imputed righteousness can we please God. Diba? Sabi nga, for without faith, it is impossible to please God. So, we are justified, no? Di po nagtatapos dun sa pagtanggap lang natin, no? Bilang siya yung Diyos natin at tagapagligtas. Simula pa lang po yun. Then we are to please Him, dapat, no? By living by faith. Once na we believe Him, dapat, no? We are to believe Him that He is the rewarder of those who seek Him. So, kaya nga, no? Having been saved through justifying faith, no? Tayong mga believers, dapat we are to continue to trust Him by believing His word, by living by faith,
diligently seeking His face day by day. Amen? Di ba nga, sabi nga, di ba, pag merong isang taong tumanggap sa Panginoon, merong nagpa-party-party na sa langit, di ba? There is rejoicing in heaven when a sinner believes. No? Pag tayo tumanggap, yes, we please Him. But we truly please Him when we live by faith. So, if we desire to please our Heavenly Father, no, we are to live by faith and not by sight. So, hindi natin mapiplease ang Panginoon, no, if we are trying to live on our own strength, no. Hindi rin natin siya mapiplease if we rely sa good works natin, no? Because we are not trusting His Word. Di ba nga, faith is the evidence of things not seen. Di ba? Yung faith natin in God's Word, no? Sa Bible, no? Is what pleases Him. Yung Bible po, yan po yung manual ng buhay natin, di ba? So we please Him when we are saved. But we are to please Him throughout our Christian life, kung paano tayo namumuhay. Paano yun, no? By believing all His promises na totoo, no? Nasa Bible po lahat yung promises ng Panginoon na yan. And we please Him by believing He rewards those who seek Him by faith. Amen? So, yung union po natin sa Panginoon, no? Our union with God can never be broken once we are born and adopted into His family. Pero, yung fellowship po natin sa Panginoon, no, yun po yung maaring masira. No? Once di na tayo nagtitiwala sa Kanya, na hindi na tayo nagdidepende sa word Niya, and once we rely on our own strength. Yun po yung nature natin, di ba? Itatry muna natin lahat ng paraan, no? Gagawan muna lahat natin ng paraan. Pag di na kaya, tsaka natin maalala, uy, may Diyos pala. Lalapit ako sa Panginoon. So, bagkus, no? Pag tayo naman, if we diligently seek Him, no, maliit o malaking pagsubok sa buhay natin, Lord, I cast all my cares upon You. No? If we rely on Him, then we are rewarded with His sufficient grace para harapin ang anumang pagsubok na dadating sa buhay natin. Kung tayo, no, when we rest in His sufficient strength, madidiscover na lang natin, yun lang ang kailangan ko. Yun lang ang kailangan ko para malusutan ko ang mga pagsubok ko. No? Pero gaano ba natin kadalas na nakakalimutan, no? Yung peace na promise ng Panginoon sa atin, no? Kasi minsan, inuuna natin na magtiwala sa sarili natin kesa sa Kanya. Or, namumuhay tayo sa nakikita natin kesa sa pamamaraan natin instead of God's way. No? Kaya nga, no, the more a Christian trusts God's word, believe all He says, has faith in His promises, believes that He is the rewarder of those who earnestly seek Him to know Him, the more they will grow in grace, mature in faith, walk in the spirit of truth, and please Him. Ano po ang sabi sa Matthew 13:12 about that? For to the one that has much, even more will be given. Amen? No? Let us trust the Lord, no, in the Lord with all our heart and not lean on our own understanding. Alam naman natin, no, knowing that without saving faith and sanctifying faith, no, it is impossible to please Him. Pero wag po nating kakalimutan, no, na Siya yung Diyos na nagsabi, I am everything you need. I am a rewarder of those who diligently seek me. Let us remember what Jesus said, mga kapatid, no? Na alalahanin natin yung promise Niya with our whole heart, no? For it is well pleasing sa Panginoon. Amen? So, eto po, no? Dito ko po, yun yung sabi ng Panginoon. Sabi niya, I am the way and the truth and the life. I will never leave you nor forsake you. I go to prepare a place for you. I will return and take you to be with me, so that where I am,
you may be also. Yun po yung promise ng ating Panginoon, no? Let us believe na itong promise niya, no, isa puso natin itong mga promise niya sa atin. Kasi yan po ang pleasing sa Panginoon. Amen? So dito po tayo magtatapos sa aking testimony. No? Nung magka-college po si Yana, gusto po daw niya mag-medicine. So gusto niya kasi sumama sa mission eh, no? So nag-apply po kami sa schools, no, sa mga schools, and we prayed na sana Lord, kung pag may medicine mo siya na sana yung 6 years lang, yung accelerated med. So, nag-apply po kami. 3 pa lang nun eh. UST, UP, LaSalle. So, 3 school, no? So, UP, UST, natapos na niya, nag-apply siya sa LaSalle, pero nung natapos niya yung UST at UP, sabi namin, okay na, wag mo nang tapusin yung LaSalle. Kasi pangalan pa lang, takot na kami, no? Ang mahal yata ng tuition doon, eh, no? So, UP at UST lumabas ang result. Hindi siya nakuha sa accelerated med, no? Nabigay siya sa ibang course. So, ano na, no? Pero may ibang plano pala yung Panginoon, di ba? Akalain mo, yung di niya tinapos na application sa LaSalle, yun po yung nag-email sa kanya, tanggap siya sa course na Human Bio for 6 years. Di ba? Di ba yung application na di mo tinapos, tapos doon yung tumanggap, doon ka natanggap? Di ba? Ano yun? Favor. Di ba? So, pero, yung sinagot ni Lord, di ba? Yung iniiwasan naming school. Pero, paano naman namin itatawid ni Pau to ngayon? Di ba? Ang mahal ng matrikula. So, pero di ba, ang sabi nga, if it's God's will, it is God's will. So, ayan po. Nagkaroon po ng scholarship na bigyan si Yana, DOST scholarship. Amen, no? May 40,000 po siya na tuition a year at meron siyang 7,000 a month na allowance for 3 years. Di ba? Ang favor ng Panginoon. Pero di pa po dyan natapos yung Panginoon. Binagyan po ako ng Panginoon ng isa pang trabaho. So, di ba? Praise God. Another favor. So, and nung nagtapos na yung DOST scholarship, 3 years lang yun eh. So, ngayon, ika-4th year na niya. Nabigyan naman siya ng scholarship ng school, 75% sa tuition fee. So, di ba? Praise God, no? Another favor. So, Lord, 2 years na lang. Matatapos na si Yana. No? 2 years na lang. Pero Lord, meron pang isa. Kasi po Lord, si Tatiana gusto din daw mag-medicine. Sabi niya, no? So, kaya ni Lord yan, di ba? Well, we prayed for school na 6 years din. Lord, kung mag-medicine nyo rin po si Yana, sana po accelerated din. So, ngayon, dumami na po yung school na pagpipilian, 4 na. UST, LaSalle, UP, nadagdagan ng FEU. UST and UP, ganun uli. Ibang course uli yung binigay sa kanya. Pero, pagdating po sa LaSalle, tanggap uli siya, no? Kasi, ewan pa si Lord, no? Bakit doon, no? Pero sa LaSalle, tama po, pumasa din po siya. Pero, Laguna Campus. Same po ng course ni Yana, Human Bio din. Pero, Laguna Campus naman siya this time. And isa po siya sa 500 na napili na merong scholarship every year for 3 years din. 'Di ba? So, praise God, 'di ba? Another favor. So, hindi pa doon, no? Sa FEU, lahat naman na nag-exam, 50 lang po yung pipiliin. First time nila to, pilot class to nung mag-a-appmed. So, 50 lang po yung pipiliin and praise God, isa po siya doon sa 50 na napili. So, 'di ba? Praise God, 'di ba? Another favor, no? So Lord, 2 na silang nagme-medisina, 'di ba? So paano namin tatawid to ni Pau? So same question, 'di ba? Same question tinanong ko kay Lord. Pero God gave me the same answer. Nandiyan ang Panginoon, binigyan na naman niya ako ng isa pang work. So wow, praise God, another favor. Sabihin niyo dito, Kuya TJ, 'di ba? 3 na yung work mo. 3, no? Nakakatulog ka pa ba niyan? Di ba? Naipahinga ka pa ba niyan? O baka parang yung title ng movie nun, TJ,
Ang lalaking walang pahinga. Di ba? No? So, di ba? Pero, may iba pong plano ang Panginoon. Iba po ang Panginoon natin, no? Dahil yung binigay niyang trabaho sa akin, nasa iisang lugar lang po ako, nagagawa ko siya simultaneously, yung mga trabahong iyon na hindi naaapektuhan ang Monday cell group ko, na hindi naaapektuhan ang Friday cell group ko, at hindi po naaapektuhan ang maintenance ministry dito sa church. At ang higit sa lahat, may energy pa po ako para makipaghabulan sa mga peacemakers, sa mga youth. Diba? Every Saturday po, may time pa po para dyan. And yung makapaglaro lang po sa edad ko na ito at that level. Diba? Age reveal, wag na. Wow, diba? Grabe. No, grabe. Yung grace and favor ng Panginoon. Diba? Favor upon favor upon favor upon favor upon favor. Ang dami, no? So, mga kapatid, di ko po mararanasan lahat yan, no? Kung wala po akong relationship sa Panginoon. Kung di po ako tumugon sa Kanya, kung di po ako nagpagamit sa Kanya, habang ginagamit niya po ako, lumalago ako, tumitibay po yung faith ko sa Kanya. Di ko po ito mararanasan if I rely on my own strength. No? Maraming may nagsasabi dyan, no? Siguro baka parang may narinig ako, sana all, no? So, sana all, yes, tama po. Yes and no. Yes, I hope and pray na sana all, tayo po makaranas po ng ganitong favor. And no, huwag ka po magsana all. Kasi mga kapatid, no, kung ano yung tinatamasa ko ngayon, maaari mo rin tong matamasa. Hindi lang po ako ang anak ng Panginoon. Lahat po ng naniniwala kay Kristo ay anak din ng Panginoon. Di ba po? So, we are co-heirs in Jesus Christ. Kung ano po meron si Jesus Christ, yun din ang atin. Kaya nga, no? Assess po natin yung mga sarili natin ngayon. Tanungin natin at tingnan po natin ang ating mga sarili. Ano po ba ang estado ng buhay pananampalataya natin? Nakadapa ba? Gumagapang ba? O saan ka nakatayo? Saan ka ngayon nakatayo, kapatid? No? Walk in faith. Kasi faith is where favor flows. Amen? Gusto niyo po bang maranasan ang grace and favor ng Diyos? Can I hear amen? Amen. Yun. Amen. So simulan po natin na magkaroon ng relationship kay Jesus Christ. No? Doon po tayo magsimula sa relationship natin kay Jesus Christ. Kung di pa po tayo nakakasiguro na tayo ay adopted by God, no? Sabi nga kanina, only believers in Jesus are adopted by God. Kung di pa po kayo sigurado sa inyong kaligtasan, ito na po yung pagkakataon, no? Sabi sa John 1:12, to all who did receive Him and those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kung sino ang tumanggap at maniwala sa pangalan ni Jesus, binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sundan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoon, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Hinihingi ko po ang inyong kapatawaran. Sa pamamagitan ng inyong grace, ako po ay inyong papatawarin at lilinisin at bibigyan ng bagong buhay. A life that is pleasing to you. Mabubuhay po akong muli na isa sa buhay ang purpose na inilaan mo para sa akin. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Nawa ang inyong banal na spirito ang siyang manahan sa puso ko. Mold me and use me according to your purpose. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Kung pinanalangin po natin yon, no, ng taimtim, truthfully and wholeheartedly, welcome po mga kapatid. Welcome sa pamilya ng Panginoon. And ano po yung mga katotohanan in walking in favor of God? God's favor is rooted in relationship.
God's favor positions you for a purpose. Favor flows when we walk by faith. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating basahin ang nasa screen. Okay? 1, 2, 3. I am greatly blessed, highly favored, deeply loved, and totally accepted by Jesus Christ. Once more, with power. I am greatly blessed, highly favored, deeply loved, and totally accepted by Jesus Christ. In Jesus' name, amen and amen.